Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Nandito na tayo ngayon sa championship games na ating pag-aaralan sa katatapos lang na Chennai Masters sa pagitan nila Chitam Baram and Levon Aronian. Napabagsak ni Aronian si Erigaisi sa tiebreaker games. Ang nahuhuling pag-asa na lang ng India ay si Chitam Baram. Kung sa bagay po, kababata ni Erigaisi at isa lamang ang coach nila or ang trainer nila. Yan ang pag-aaralan natin. 2 games po. Alamin natin kung sino ang nag-champion. Ang ginawa ni Chitam Baram nag-D4, Knight F6 si Aronian, Knight F3, E6, E3 lang. Talagang halos katulad lang ng diskarte ni Erigaisi, no? Yung more on developments lang sa opening at hindi pumapasok sa mga highly theoretical openings. More on formation and developments lang eh. Bishop D6, C4, Castle, Rook C1. Kung tawagin pala ito ay Indian game, Yusupov Rubinstein system. Nag A5 para bibitaw ng A4 at maninira ng queenside pawn structure at yan ang novelty ni Aronian. Dahil ang old line na palagi ang ginagawa, nag F5 para gawing bato ang outpost ng knight sa E4. Yan ang palagian eh. Pero balik tayo sa A5 novelty, Queen C2, Knight X D2, Knight X D2 at nag H6. Ayun, para maiiwas sa capture. Nag E4. Okay, basag na sa gitna. Capture, Bishop takes, Queen H4. Nako, threatening, matchas. Salbahiski ang threat. Nag G3, kumapture sa E4, Knight takes E4 at nag Queen H3. Yan, nagpupumasok. Nag F4, F5, ayun ang maling ginawa dito ni Levon. Dapat daw po ay A4 na. Ayan, ituloy na yung talagang balak ng A5. Yan talaga purpose niyan, mag A4 eh. Na tipong pag kinapture, mawiweak, hihina ang pawn structure sa queen side. Pero balik tayo sa ginawang F5 at kinapture, good move capture and nag Bishop A3. Tiniret ang pawn sa D6. Oo nga naman. Ano ang pangdepensa sa D6? Wala mga kamatyas, bagsak talaga. Napatira ng Knight F6, buong-buong nakuha. Wala talaga, talagang maling-mali, purong mali yun ah. Knight G4 at nag Queen E2 para wala ding Knight E3 double at the same time. At nag Rook AC8, nag A4. Ayan, nilak na ni Chitam Baram para wala ng mga panghalaw pa na B5 o kaya A4. So yung A4 ay double purpose. Ma-fix ang push at wala ring push B5 at nag King F7. Ayan, kumbaga sa isip ni Aronian ano bang gagawin? At itong King F7 ay support din sa E6. Nag Rook AE1, ayan na, pressure. Nag Rook C6 depensa at nag Rook F3. Rook D7, Rook D3, porma, bumitaw na ng G5, aggressive pero another bad move daw sa computer engine. Dapat daw ang tira ay H5, yan palang isa. Oo nga no, para H4, yan ang pamunit. Hindi pala mainam yung G5 dito. At nag-Rook D2 para doble-doble ang bantay sa H2 at nag-Rook C8. Ayan, itong Rook C8 ang plano na nakikita ko, mag-Rook G8 tapos H5, H4. Yan, medyo nababasa natin yung mga planuhan nila. Nag-D5, bumitaw na si Chitam Baram kasi kung wala pong gagawing mga kiliti dyan, baka mahuli ang lahat para sa puti, no? E takes D5 at dito mga kamatyas, may brilliant move ang puti pero iba ang ginawa ni Chitam Baram. Nag-Bishop D6, yun lang, binad mo ban. Ang purpose ni Chitam Baram dito, pag kinapture ang bishop, kitang-kita may Queen E7 check, makukuha din ng tore. At kung hindi naman kakapturin yan, dead diretso ng Queen E6, may threat sa tore. Diba? Lalo na sa ganitong kaikling segundo, naku, good move pa rin yan, halos Ang hirap makita, no? Pero ang brilliant move na na-miss ni Chitam Baram, Bishop B2 lang pala. May pinagkaiba ang Bishop B2 sa Bishop D6. Ano pinagkaiba? Ano ang ginawang panghatol ni Levon Aronian dito na brilliant move mga kamatyas? Pakiguess nyo po yon. Best defense. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start!
Maraming salamat po mga kamatsas. Boom, Queen H2. May ganun na pala. Takes. O di may tempo pa. Kasi hindi maialis yung bishop kasi may knight F3. Double yan, no? Triple pa. Obligadong pansinin ang knight. Capture din. Sumakto. Ang kaibahan ng bishop B2, nandun pa rin ang purpose to play queen E6 check, pero walang sacrifice ng queen kasi yung bishop sa B2 safe kumpara sa bishop D6 na nakuha ng tore. Yun ang pinagkaiba. Rook E5, tineret ang pawn sa F5, kumapture sa F4, capture at nag-king F6. Takes, at nakapasok ang tore, king G1, rook D2, rook behind pass pawn. Veterano talaga si Aronian. Ang galing ng kanyang diskarte, no? Okay, at walis-walis muna, pero 3 versus 2, rook and pawn ending, tabla-tabla lang po. Pero, alam nyo bang nagkatalo ang endgame na to? Mahiwaga talaga endgame. Nagkatalo itong endgame na to. Yun! Isang tira lang, mga kamatsas. Isang tira lang, rook C4. O boss, dapat daw ang tira ay king C6. Pag nag-rook B6 check, king C7. Pag nag-king G2, rook C4. Saka pa lang gaganyan. Kasi po yung tore, hindi basta-basta pwedeng mamasyal sa kung saan. Kasi nga, yung tore ay nakabantay sa B4. Makakapture ng tore yung B4 pawn eh. Ayun. Di naman makapush yung A pawn kasi yan ang sumusuporta sa tore. Pag mag-rook B5, king C6. Aangat lang, kukulitin ang tore. O yun ang tira. Kapag nag-rook B5 dito, king C6. O yun o, yun pala ang diskarte doon o. O pag chumek, ganun lang. Pag gumanon, ganun. Pag pumunta doon, ganun lang, kukulitin lang. Hanggang sa makulitan ang tore. O kapag gumanyan ulit, o di rook D4, ganyan lang o. O kapag naging F3, F4. Ayun ang discarding malupites. Discarding malupites. Yung tore i-maintain lang sa B4. Tabla to, tabla. Grabe oh. Isang tira lang ng rook C4, nagkaroon po ng pagkakaiba. Naka king F2. O tingnan natin ang pagkakaiba. Rook C3, nag A6. Ayun, hindi kasi nakadikit ang king sa tore. Kaya malayang nakaganyan, nakaprogress eh. Grabe talaga ang endgame sa chess ano. Ayun ang nangyari oh. Check. Punta doon, tempo, and rook F7. Ayun, namali din po si Chitambaram. Di rin niya nakita ang accurate king E2. Baka na-pressure sa push F3 check. King F2 lang. Yun ang pangsugswang. May ganito oh. Yung king po kasi hindi na pwedeng pumunta sa D8 kasi anytime mag-A7 na then rook B8, A8, makaka-queen eh. Babagsak ang tore, mapapalit sa A pass pawn. Kaya ang gagawin dito, mag-rook B3, mag-B6 naman. Ayun oh. Halimbawa, mag-rook A3, rook C7 check, ubos. King D8 and A7, wala na. Awarding na pagkaganyan. Sugswang. Balik tayo. Pero nag-rook F7, rook A5, wala na talaga. Yan po ang huling blunderations na ginawa ni Levon. Dapat daw, may chance pa siyang maka-equalize, pero kailangan niya makita ang king B8. Pag nag-rook takes pawn, rook B3. Kapag nag-rook F5, king A7. Tabla po yung ganito mga kamatsas. Bakit tabla? Kasi magkakaroon ng chance na maka-king B6 and mafi-fix yan eh. O, king E2, king B6, konting pag-aaral lang po sa endgame ha. O, ang gagawin is rook H3. Naka-fix kasi. Pag chumek, syempre anytime kakapturin yan. Yung tore nababakuran. Yung king, hindi makatawid. O, ganyan-ganyan lang oh. Ay, grabe. Walang magawa. Pagka gumanon dito lang oh. O, bustawi, tabla pa. Talagang mahiwaga talaga ang rook and pawn ending. Balik tayo mga kamatsas. Sa huling blunderations na ginawa ni Levon, isang pitik lang, A7, resign. Bakit po? Kasi sugswang, magbi-B6 na yan. Okay, di makakapture, magku-queen. Halimbawa naman kung mag-rook A3 dito, magbi-B6 na. Wala, sugswang eh. Then, followed by B7 and B8, queen, promote, ubos. Okay, at nanalo si Chitambaram sa first game pero hindi pa tapos. Pag-aralan natin ang kanilang naging second game.
Change color ko na lang po para hindi ko na paglilipatin ng picture. Ano? White dito si Levon naman nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Gyoko Piano. Ang pinasok, Knight F6, D3, H6, Bishop E3 hinamon, at nag-D6. Kakaiba ang discarding Chitambaram. Bad move sa computer pero ano kaya to? Preferred line kaya ito? Kinapture, good move, capture. Talagang nagpa-double pawns. Kung sa bagay, double pawn pero nagsosolid naman sa D4 control eh. Bishop B5, Bishop G4 para mapigilan yung knight sa paparating na knight takes pawn. Kumapture, capture. Grabe namang pawn structure. Triple pawn. Okay? At novelty po yung capture no dahil ang old line ay H3. So novelty si Levon. At nag B3. Ayan, para itong B3 ay talagang makasiguro ang puti na wala ng C4 na bitaw. Talagang para ma-maintain ang pagka-triple pawns. Okay, pangit ang pawn structure ng black. Nag-castle, castle, knight E7, nag-H3, bishop H5, queen E2, at nag-rook E8. Ayan, ito pong rook E8, simple lang yan. Pero ang purpose niyan is to maneuver the knight. Yan, yan ang mga mabibigat na maneuvering ideas. Bishop G6 at nag-Queen E3. Okay, so hindi pa basta-basta makaalpas. Bitin pa ang C5, nag-Queen E7, suporta muna King H2. Ayan. Dito po ang idea ng King H2 kasi kumbaga yung shield ay parang napakumit na. Kumbaga, andyan na yan, totohanin na. Mag-Rook G1, H4, H5, Bishop H7, then G5. Aatake si Levon sa G5. At nag-Knight F8, Knight A4, threat, at nag-Knight to E6. Teka muna, bigay yung pawn sa E5. Kinapture talaga ni Levon. May F4 naman paparating Knight D4, okay, bitin yung Knight. May Knight takes C2 na paparating. Kinapture, ayun na bad move si Levon. Dapat daw po is F4. At ipakapture talaga yung pawn sa C2 tapos may queen takes C5. Ayan mga kamatsas oh. Ito po no. Tingnan nyo po yung mga discarding malalalim na positional endgame. O yan no. Quality down ang puti dito pero tingnan nyo naman yung C6 mahina, bad bishop, ang lakas ng mga yoka bobs. Pag rook C1 yan mamaya, grabe. So yung ganito po, kahit quality daw ng puti, winning yan. Positional winning. Galing, ano? May ganun pala. Pero kinapture ni Levon, capture, and nag-rook D1. Another bad move by Levon. Dapat daw po is F4 pa rin. Grabe ka. Tindi ng idea. Papa-quality lang. Sino ba naman makakaisip niyan? Hanggat maaari sa atin, ayaw nating ipakain ng tore. Parang sa side natin, risky yan mga kamatyas no? Pero balik tayo sa rook D1, G5. Hindi po kinapture yon kasi may bawi naman sa C5. Kaya nag-G5 muna to control the F4 square at hindi makatulak ng parang masyadong makapal at massive ang paparating na atake. At nag-C3, balik Knight E6, D4, capture, and nag-Rook A D8, Knight C3, at this time, pakigyas nyo po ang brilliant puzzle na hataw. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng Knight takes D4. Grabe talaga. Another rising star of India. Talagang walang katapusan. Ang dami nilang players na magagaling talaga. Ano po purpose ng Knight takes D4? Pag kinapture, kitang-kita may Queen E5 check then kuha. Grabe. Panahon naman ngayon ni Arabind, no? Mukhang sisikat tong batang ito. Okay, F3. Kasi mag-rook F3 kasi, no? F3, Knight E6, butas na butas yung F4, Knight E2, capture, Rook D8, Queen C2 and C5, Rook D1, capture, and Queen B2. Ayun, para makapangalikot, pressure. At nag-King F1, another bad move by Levon. Dapat daw po is A4 lamang. Okay? Pero nag-King F1, Knight D4, Queen D3. Wala na. Nawindang si Levon. Blundericious. Pero ang purpose ni Levon is to protect the F3.
Pero ang dapat daw ginawa is capturing na lang. C takes D4, saka pa lang mag Queen D3. Equal, mga kamatsas. Kasi may threat din namang check, mga ganon-ganon. Pero nag Queen D3, Queen takes A2. Ayun, mali din ang ginawa ni Chitambaram. Dapat daw po is Queen A1. Pag King F2, saka pa lang capturein yung pawn sa A2 para nakapin. Okay? Pero kinapture kagad. Queen C4 checking H7, nag E5. Ayun, para may pangsilip Queen D3. Wala na, nawindang na si Levon. Dapat daw ang tira is capturing na Capture tapos Queen D5. Ayun, para may mga check-check at maisave ang game. Pero nag E5, Queen takes B3, wala na. Inubos na, sinumot na yung mga sinimot, yung mga pawns. Simot. Takes. G5 check, King D4 or King E4, Knight D2, nag-resign na po si Levon Aronian. Grabe ang India ngayon, mga kamatsas. Grabe talaga. Ito na naman ang bagong pasisikati nila, Chitambaram. Ang dami nilang mga pambato talaga, no? Meron pang Nihal Sarin, may Pragnananda sila, Erigaisi. Ito naman, biglang pumutok naman ang performance ni Chitambaram. Siya po ang nag-champion at nag-uwi ng big time na champion na prize dito sa Chennai Masters. Grabe, nakakabilib ang mga players ng India. Kaya kapansin-pansin din po na talagang hindi nililipas ang taon nang walang bagong grandmaster sa kanila. Sana all. Sana all. Dapat meron din tayong ganon. Na taon-taon hindi lilipas ng walang grandmaster. Buti na nga lang nagkaroon tayo ng newest grandmaster Daniel Kison. No po? So sana sa susunod na taon magkaroon ulit tayo ng grandmaster. Kumbaga parang dapat bawat lipas ng taon nakakapag-produce tayo kahit isa man lang grandmaster. Malaking bagay. Maganda 'yon. Sa India, talagang taon-taon, 2, 3, 4, ang daming nagiging grandmaster sa kanila. Parang Russian sila ngayon noong araw. Ganun ang Russia kaya dumami. Ganun ang India ngayon, mga kamatsas. Ano ang sekreto nila? Ano sa palagay nyo? Pakilapag po sa comment section below, mga kamatsas. At patungkol din po sa inyong mga napag-aralan, ano mga tanong nyo. At kung kayo'y merong gustong ipa-analyze, lapag nyo lang po sa comment section below, babasahin po natin yan. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.